20 na ngayon, 5 days na lang, deadline na ng 2551Q or yung tinatawag na percentage tax return. Sino nga ba ang nagfa-file nito? Kung kayo ay 8%, nag-avail kayo ng 8%, exempted kayo dito dahil walang fina-file na percentage tax ang naka 8%. Pero kung kayo ay naka-graduated income tax rate, kailangan nyo nito. Kailangan nyo mag-file nito. Kaya habang maaga pa, pero pang 5 days, mag-file na tayo para hindi tayo ma-penalty ng BIR. Hindi rin nyo kinakailangan na pumunta kayo sa BIR para makapag-file nito dahil online lang to ginagawa. At online lang din ang payment nito. Kung may tax return kayo, online lang dito binabayaran via Paymaya and via Union Bank dahil yung GCash sa ngayon ay tinanggal na ng BIR. Tutorial, third quarter naman ang ifa-file natin, which is yung July, August, and September na income. Ang deadline niyan is October 25. For the update regarding sa new train law, from 1% noong January to June 30, 2023, ngayon ay 3% na ulit tayo. So, balik na tayo sa original na 3%. And now, let's do a step-by-step on how to do it using EVIR Forms updated version. Enter nyo lang yung tax identification number. And then, kung saang RDO kayo, mine is yan. Example lang to. And, fill out, hanapin nyo yung BIR forms na 2551Q version 2018 kasi yan yung pinaka-updated. And then, i-fill out nyo lang yan. At pagkatapos nyan, ilagay nyo yung calendar. Of course, 2023. And for this is sa third quarter. No taxpayer, okay na yan. Punta naman kayo, check nyo lang yung mga details kung tama. And next is, punta na kayo sa page 2. Dito, papalitan nyo lang to kasi ito yung dating ginagamit natin. So, wala na to. Balik na tayo sa 3%. Kung makikita nyo, ang tax rate, 3%. Kasi, yan na yung applicable sa atin ngayon. Kasi tapos na yung 1% na inigay ng pandemic rates pa kasi yun. So, ayan. Ngayon, yung taxable amount na ilalagay nyo dito, ito yung kinita nyo from July 1 to September 20, 2023. Huwag nyo nang isipin yung January to September kasi yung iba, ang ginagawa nila, from January na gross, ilalagay nila yan hanggang September. Mas magulo pa yon. And ang kalalabasan lang din naman nun, isa lang din naman yung amount. So yung mga kadalasan ng mga accounting, ganito na lang yung ginagawa, mas simplified, same din naman yung result. So dahil third quarter lang naman ang kailangan natin, ilalagay lang natin dito yung third quarter na nila ginamit ninyo. Check nyo yung cash receipt nyo. Cash receipt, yung bookkeeping nyo. Dapat nagbo-bookkeeping kayo. Ako kasi, naglalagay ako dito, cash receipt sa Excel, and then nila-transfer ko din siya to the logbook, yung bookkeeping na from tinataka ng BIR. So, ito ang sales. Ilalagay nyo lang to sa sales nyo. Taxable amount. Kasi yan yung gross nyo. Income tax na yung binabayaran kapag naka 8%. Dahil naka 8% nga kayo, wala kayong babayaran percentage. Income tax lang, bigla nga lang yon sa annual. Ang maganda kasi dito sa naka OST, katulad nitong summary na ginawa ko, katulad niyan, example yan, example nito, quarter 1, 2, and 3, wala pa naman tong 250k, 141 pa lang to. Example, gawin natin ang second quarter, meron lang kinita na. Ang fourth quarter, may kinita lang na 50,000.
50,000. Ang magiging tax due, wala pa din. Kasi, pag tinutal mo tong apat na to, 191k lang siya. Pero, pag pinalitan natin, ito, ng, kumita tayo ng 400,000 kasi may hawak kaming partners na suppliers. Ayan. Magkakaroon na yan ng tax due kasi lumampas na tayo sa 250k na ceiling. 541,000 na. Kaya, ang magiging tax due ay 15,000 para to sa income tax. Bukod pa yung binabayaran mo na percentage tax. Pero kung ito kasi yung binabayaran nating percentage tax every quarter, ito yung third quarter ngayon. And then for the fourth quarter, magbabayad ka pa rin ng 12k and meron ka pang tax due. Ngayon, kung halimbawa nga, walang kinita, 10,000 lang ang kinita ng fourth quarter, wala ka namang babayaran tax due, negative pa rin yan. Pero, yun nga, nagbabayad ka ng monthly, quarterly niya, ito yung magiging total mo na hinulugan mo ng percentage tax. Pero, wala kang babayaran sa annual tax return mo. Kasi, ang naging total mo lang ay 151k lang. Ganun. So, balik tayo sa pag-submit ng percentage tax for the third quarter. So, ngayon, after nyan, i-validate na natin. Kailangan successful na siya. So, okay na lahat. Click natin ang next. Save nyo lang siya. And then, print nyo siya. And then, submit final copy. Make sure na nasubmit siya. Tapos, mag-i-email na yung BIR na na-receive na nila yon. Ipiprint nyo yon at isi-save nyo rin yon. Ginagawa ko, sinisave ko rin siya as soft copy. And, nagpiprint out din ako. Kasi si BIR, pag naghingi kayo sa kanila ng annual na yung authenticated na ITR, kapag may pagsasabitan kayo na, halimbawa maglo-loan kayo, sasubmit nyo sa mga finance institution, kakailanganin nyo ng authenticated na ITR. Kailangan updated kayo kasi hindi updated ang system ng BIR. Kaya kailangan meron kayong proof na nagsasubmit talaga kayo. Buti na lang nung time na yun, dala ko yung iPad ko. Kasi nakasave din lahat sa iPad ko, sa Dropbox ko doon, yung mga soft copy ko. Kaya mabilis ako na-releasean ng authenticated on the day nakuha ko din yung authenticated ko na ITR.